Ano ito at paano ito makakatulong sa mga vendor at mamimili? Again, if you were given a chance to introduce a simple change in the market, kung bibigyan ka ng pagkakataong magsulong ng kahit anong pagbabago sa market, ano ito at paano ito makakatulong sa ating vendors or sa ating consumers? Thank you po. Kung ako po ipagbibigyan ng isang pagkakataon sa pagsusunod, para sa akin po, gusto ko pong ibaba ang aking presyo ng aking paninda. Ang sagot ko po, ako po yung makatulong sa aking mga customers. Kasi po, galing din po ako sa hirap. Na gustong magtinda para sa aking mga kapwa-tao, sa aking mga kaibigan, na kung sakali sila bibili po ng mura, ibibigay ko po. Maraming salamat. Thank you very much, contestant number 1. Ayan, so gusto niya ang gawing mura ang kanyang mga benta. Ayan. So dito na kayo bumili. Mura. Okay, so let me just remind the crowd to please keep quiet if the contestant is answering para marinig daw ng mabuti ng ating mga judges. Okay, let's call on our contestant number 2. Okay, so bunot po tayo ng ating question. Our question is number 6. Okay, so your question is, paano mo binabalanse ang pagiging isang negosyante at pagiging isang mabuting miyembro ng komunidad sa loob ng pamilihan? How do you balance being a business person and being a good member of the community within the market? So again, paano mo binabalanse ang pagiging isang negosyante mo at pagiging isang miyembro mo ng komunidad sa loob ng market? Ibabalance ko po yung sarili ko po sa taong bumibili. At yung ibigyan ko sila ng respeto at respeto na bibili sa akin at yun lang po. Thank you. Thank you very much, contestant number 2. Okay, so we call on our next contestant, contestant number 3. Okay, so please speak a question. Number 4. Okay, so your question is, sa palagay mo, paano nagiging anyo ng kagandahan ang sipag at katapatan ng isang market vendor? In your opinion, how do you see diligence and honesty as reflecting beauty of a market vendor? So paano nagiging anyo ng kagandahan ang sipag at katapatan ng isang market vendor? Kung tapat ka sa iyong mga consumer, babalik at babalikan ka nila. Yun lamang po at wala na din. Thank you very much, contestant number 3. So sabi niya, kung tapat ka, babalik-balikan ka nila. Okay, next, contestant number 4. Number 7. Ang iyong tanong, kung ikaw ay magiging palengke queen,
Paano mo gagamitin ang iyong boses upang ipagmalaki at ipagtanggol ang dignidad ng mga market vendors? If you become the Palengke Queen, how would you use your voice to honor and defend the dignity of the market vendors? Again, kung ikaw ang magiging Palengke Queen, paano mo gagamitin ang iyong boses upang ipagmalaki at ipagtanggol ang dignidad ng mga market vendors? Salamat po sa magandang tanong. Gagamitin ko po ang aking, kung ako po ang nanalo na beauty Palengke Queen, gagamitin ko po ang aking makakaya upang ipakita sa aking mga kasama na lahat po tayo, kaya po natin maging palengke. Nakapang-palengke po tayo, hindi pang-palengke lang. And I thank you. Thank you very much, contestant number 4. Next, contestant number 6. Oh, number 5, sorry. Contestant number 5. Question number 2. So, your question is, may mga araw sa pamilihan na mahirap at nakakapagod. Ano ang nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob para magpatuloy at paano mo ito maibabahagi sa iba? There are days in the market that are hard and tiring. What gives you the courage to keep going and how do you share this with others? Again, may mga araw sa pamilihan na mahirap at nakakapagod. Ano ang nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob para magpatuloy at paano mo ito maibabahagi sa iba? Kahit po pagod sa trabaho, ipagpapatuloy ko po ang aking trabaho araw-araw. Para sa mga aking customers, kahit pagod, ako'y ngingiti na lang. Thank you. Thank you very much, contestant number 5. Contestant number 6. Question number 1. Okay, so bilang isang market vendor, paano mo ipinapakita ang puso ng pamilihan sa iyong araw-araw na pakikitungo sa mga mamimili at kapwa tindero o tindera? As a market vendor, how do you show the heart of the market in your daily interactions with customers and fellow vendors? Bilang isang market vendor, paano mo ipinapakita ang puso ng pamilihan sa iyong araw-araw na pakikitungo sa mga mamimili at kapwa tindero o tindera? Thank you for that beautiful question, sir. Para po sa akin, intindihin po natin mabuti kung ano ang kailangan ng ating customers. At mahalin po natin silang parang isang pamilya na rin po. Para po, balik-balikan ka po sa dahil sa pagmamahal mo sa kanila, magiging suki mo na rin po sila. And I thank you. Thank you very much, contestant number 6. Mahalin ang iyong customer. Okay. Contestant number 7, please speak a question. Number 8. Okay, your question is, sa panahon ng Pasko at pagsubok sa kabuhayan, ano ang mensahe ng pag-asa na nais mong ibigay sa kapwa mong market vendor at sa komunidad? During the Christmas season in times of hardship, what message of hope would you like to share to your fellow market vendors in the community? Again, sa panahon ng Pasko
at pagsubok sa kabuhayan, ano ang mensahe ng pag-asa na nais mong ibigay sa kapwa mo market vendor at sa komunidad? Maraming salamat sa napakagandang tanong. Magandang gabi po sa ating lahat ulit. Ang maibibigay ko sa araw ng Pasko, bibigyan ko lahat ng mga mamimili sa akin. Bibigyan ko sila ng kahit na makaliit na gift para masaya rin sila, para mapakinabangan din nila ng konti, kahit konti lang, yung pinamimili nila sa akin the whole year. Kaya mga kasama, lahat ng bibili sa akin sa 24, bibigyan ko po kayo. Maraming salamat po. Thank you very much, contestant number 7. Ayan, so ladies and gentlemen, tonight's competition would not be complete without the wisdom, fairness, and expertise of our panel of judges. So before we award our certificate of recognition to our judges, ladies, you can now go back to the backstage so you can have a retouch and prepare for the next segment.